Isang ina ang nagpadala ng video sa ating pong programa upang humingi ng responde para sa kasulukuyang sitwasyon ng kanilang pamilya. Dahil bukod sa hindi sapat ang kinikita ng kanyang asawa upang itaguyod ang 6 nilang anak. Ang isa pa sa kanyang anak, meron pong cerebral palsy. Kaya naman hindi na tayo nagdalawang isip at agad na tayong rumisponde. Po ang aming munting tahanan na inuupahan at kapag umuulan po ng malakas ay bumabaha po. Dito po nagmumula sa likod namin. Kasi po may ilog po sa likod eh. Ito po ang aming baby warrior. Ito ang video na ipinadala sa programa ng isang ina na humihingi ng responde dahil sa kasalukuyan nilang kalagayan sa buhay. Kalakip din ito ang isang mensahe na nagsasaad na madalas silang kinakapos sa kanilang panggastos dahil na rin sa pangangailangan ng kanyang warrior baby. At upang maunawaan natin ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, agad nating binisita sina Angeline sa kanilang tinitirhan sa lungsod ng Malabon. Tinatnan natin siya sa maliit na kwartong ito kung saan sila umuupa kasama ang kanyang 6 na anak at ang kanyang asawa. Kapansin-pansin din na halos iilan lamang ang kanilang kagamitan tulad ng isang papag, mesa at electric fan. Wala rin silang kuryente nang amin silang datnan. Kwento ni Angeline, hindi madali ang kanilang lagay sa inuupahang kwarto dahil madalas silang binabaha. Sa totoo lang po, hindi po maganda ang sitwasyon namin dito kasi pag umuulan po ng malakas, kahit mga 1 oras lang po, baha po talaga dito sa loob ng bahay namin. Pasok po talaga dito. Bali, natutulog po kami dyan sa papag. Siksita na lang po kami. Nanggagaling po sa likod yung tubig po. Dito po umaaga sa amin. Kahit dito po umaaga sa may labas namin yung tubig. Bukod sa baha, wala rin silang maayos sa kuryente at tubig sa lugar. 1K a month po yung iba namin. May 6 po yung anak ko, 2 po kami mag-asawa, bali 8 po kami. Yung mga anak ko po dyan sa papag, tapos dito po kaming 4. Yung 2 maliit ko po katabi po. Tapos dito po kami mag-asawa sa baba. Pag bumabaha po, yun yung asawa ko sa motor na lang po natutulog. Tubig po nag-iigib lang po kami. 60 pesos po 1 gram. Matagal na po ang 2 araw, sir. May time nga pong madalas inuutang ko na lang po yung tubig kasi nga po, minsan wala po talaga. Buti nga pong mabait yung iniigiban namin. Nagpapautang po siya. Pero pag naglalaba po ako, ngayon maglaba ako, inubukasan, igib na po ulit. Kung araw-araw po ang 60, ang laki po.
gastusin ang mga pangangailangan ni Princess na merong kondisyon na cerebral palsy. Bali, pang ano ko po siya, panlima. Kasi nanganak po ako sa kanya nung nakatayo. Kasi sabi ko po sa asawa ko nung time na yun, parang naiihilan po ako, tapos tumayo ako. Sa bahay lang po kasi ako nanganak. Tapos yun po, dinala nila ako sa ospital. Tapos nung mga 1 linggo na po ata siya noon, nagulat po kami kay Princess, hindi na po siya gumigising. Hanggang sa dinala po namin ng ospital, doon po namin nalaman na may pagdurugo po sa utak niya. Ang sabi po sa akin ng doktor na ano daw po, may cerebral palsy na po siya. Kaya ganyan lang po siya, nakahiga lang po siya, iiyak po siya. May time na nagsisisure po talaga siya. Kaya tinatyaga umano ni Angeline ang pagsali sa mga grupo sa Facebook na tumutulong sa mga batang may karamdaman upang makabawas kahit papaano sa kanilang mga gastusin. Ang mga bilihin ngayon, lalo ng mga diapers, nagmahal na po eh. Malaking tulong na po sa amin. Kasi pagka wala po siyang stock, wala po akong pambili ng pang-stock niya. Nakakabili lang po ako ng mga tingi-tingi. May time po na may kaibigan ako na nagpapadala sa akin, sir. Malaking tulong po, may diaper, may pinapadala siyang gatas. Kaya tuwan-tuwa po ako pag may stock si Princess. Nakakabawas po ng gastusin. Kaya yung mga sali-sali po na yan, minsan sumasali po ako sa mga palaro. Pag nananalo po ako, ganyan, malaking bagay po. Kahit anong palaro na lang po masalian, ganyan. At ang kanyang nais na responde, magkaroon sana ng munting negosyo na makatutulong para mabawasan ang kanilang mga alalahanin sa buhay. Gusto ko po sana, sir, pangkabuhayan po sana. Kung sakali pong magkaroon po ako ng pangkabuhayan, sir, ang laking bagay po kasi makakatulong ako sa mga bayarin dito, lalo na po sa pangangailangan ng mga anak ko. Nananawagan po ako sa mga nakakapanood, sa mga mabubuting puso po. Humihingi po kami na kahit na konting tulong po, lalo na sa pangangailangan ni Princess. Ang hirap po kasi ng buhay ngayon. Sana po may tumulong po sa amin, kahit para kay Princess na lang po. At hindi naman nabigo si Angeline dahil hindi niya inasahan na sa araw na ito dumating na ang responde na matagal na niyang hinihiling. Salamat po. Salamat po. Salamat po talaga, malaking tulong po sa amin to. Kasi nagtitinda po talaga ako ng mga merienda po. Nahinto lang po ako kasi nabuntis ako sa bunso ko. Maraming salamat po sa Responde Net 25. Hindi ko po ina-expect na darating po agad kayo. Salamat po kasi malaking tulong po talaga sa amin kung ibinigay niyo pong pangkabuhayan po. At makalipas lamang ang ilang araw, isang video ang muling ipinadala sa atin ni Angeline. Responde Mata ng Mamamayan, nagpapasalamat po ako dahil malaking tulong po ito sa amin. Nakakapagtinda na po kami. Pang 3 days na po namin nakakapagtinda. Tunay nga na gagawin ng isang ina ang lahat, maibigay lamang ang pangangailangan ng kanyang mga anak, lalo na kung ang iba sa mga ito ay may tinataglay na karamdaman. At narito naman lagi ang responde na handang tumugon sa hiling ng mga nangangailangan sa abot ng aming makakaya. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.